wala pa, hindi pa kami nagreklamo noon, patuloy pa rin kami. So, hanggang sa napil ko yung pagod. Pagod ako. Kakaiba yung nararamdaman ko. Sabi ko kay Sir Parinas, Sir, pwede po nang mag-halt muna tayo, sir, kasi iba yung sir, pakiramdam ko, sir, parang napagod ako, sir, parang di ako makahinga, sir. Sabi ni sir, sige, 5 minutes, pahinga tayo. Nagpahinga kami. Malapit na yung namin, yung target namin na siguro sa mga 100 na lang, 100 meters. 100 meters. Hindi nyo siya ma-visual maupihan? Hindi. Nung una, hindi namin talaga marinig kasi yung kalaban din natin is wag natin underestimate. Kasi may capability din sila na may disiplina din sila na hindi sila mag-iingay. May mas madisiplina na yung Ranger kasi yung Ranger pwede natin malapitan yan hanggang 25 meters at nangyari yan sa totoong buhay. So pagdating namin doon, sabi ko, sir, pahinga muna kasi iba yung pakiramdam ko. Ang guide ko pala noon dati si Master Molina is Sarinto pa siya noon. Yun ang guide ko, sabi ko, Sergeant, pahinga muna ako. Hindi ko talaga maintindihan yung nangyari sa pakiramdam ko. Ano siya? Hindi siya normal. Oo, hindi siya normal. Napasalamat din ako sa Panginoon kasi binigyan niya na ako ng sinyalis na yung kalaban pala is palapit na kami ng palapit doon sa area nila. So sabi ni Sir Parinas ngayon, sige na Tam, tuloy na natin yung lakad natin. Sabi ko, yes sir. Nandun pa rin yung parang instinct ko na pagod yung naramdaman ko, hindi ko maintindihan kung ano yung nasa sarili ko. Sa sarili ko, sinadya din ng Panginoon yun para magiging alerto ako. So nilakad namin 50 meters na lang. Sabi ko, sir, hold na muna tayo ulit, sir. Hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko, sir. Pero yung 50 meters na yan, yun na yung... Andun na yung kalaban nun, na hindi lang namin naririnig. Hindi rin nila kami naririnig kasi mas disiplinado yung Ranger. Kasi doon sa bundok, sa hulo nun, yung salita mo talaga is bulong lang. Walang salita na naririnig ng katabi mo, kundi bulong lang talaga. Mga anong araw yun? Mga ano na yun, mga nasa alas 2 na yun. Bandang alas 2 ng hapon na yun. Tapos sabi ni Sir Parinas, sige na Tam, alis na tayo kay para maabot na natin yung target natin kasi malapit na lang. Sige sir. Nung dumating na ng distance na 25 meters, doon na talaga ako nagtaka. Bakit malakas na yung kabog ng dibdib ko? Parang mas lalong hindi ko naintindihan na. Yung laway ko is hindi ko na nararamdaman ba. Sabi ko, sir, hold nga muna tayo talaga, sir. Iba na talaga yung naramdaman ko, sir. Sisilipin ko lang yung unahan ng pupuntahan natin, sir. At yun na nga, nangyari na yun. Nung pagsilip ko, sabi ko kay Sergeant Molina, Master, silipin ko muna yung area na daanan natin. Yung area na yun is, makahoy yung sa harapan namin, may mga malalaking puno. So, yung malaking puno doon yun sa banda sa amin is, nag-iisa lang yun. Nag-iisang puno na malaki yun. Doon ako pumisto, sinilip ko. Pagsilip ko ngayon, nakita ko yung tao na may dalang bag, tapos medyo maingay na sila. Ilang tao? Unang nasilip ko is isa lang. Anong kuha niya? Gano'ng kalayo ka na siya? Mga nasa 25 meters na nasilip ko siya. Anong ginagawa niya? Nagano siya, naghubad siya ng pack o bag niya. Nasilip ko, ang isip ko, sibilyan to. Sityo to, sabi ko. Sabi ko, sir, sabi ko kay Sarimulina, sibilyan to kasi malapit pa tayo sa bahayan. Kasi yung baba noon is yung Barangay Anuling. Barangay Anuling yung baba noon. Nabali na sa taas kami. Ngayon, yung sinilip ko na yung area na yun, sunod niyang binaba is yung baril na. Sabi ko, sir, abusayap, sir. Pabulong ko lang sinabi yun. Sabi ko, Sergeant, abusayap. Tapos tinawagan na ni team leader ko si Sergeant Trisilio, yung sniper na sabi ko, Sergeant, may baril yung nasa harapan natin. Ayun na, inalam na namin yung kasama namin ng 3rd Company, inalam na namin sila na yung kalaban is nasa 25 meters na lang. Harapan namin, 25 meters na lang. Mabilis yung galaw ng tropa. Pero walang ingay. Walang ingay na nangyari.
mabilis yung galaw, mabilis yung kalat, walang ingay na nangyari. Naisip ko talaga na iba talaga yung ranger talaga. Madisiplina, may ano sa sarili, may pagtiis, may pasensya. Kahit alam na ng kasama natin is delikado, pero iniisip pa rin nila yung kasama para hindi tayo ma-burn out, para walang mangyari. Ginawa pa rin talaga yung SOP. Ano yung pakiramdam mo nakakita ka talaga? Nakita ko yung kalaban, sabi ko, alam ko na yung kasunod eh. Sabi ko, ano na to? Ito na talaga yung time na magkakaroon ako ng kakaibang pangyari sa buhay ko. Kasi yung panahon na yun talaga is nadalihan talaga kami. So, yung panahon na yun na hindi pa nagkaputukan yun, sinilip ko. Tapos sabi ko, sir, prepare na sir kasi andyan na talaga sila, sir. Lumabas yung 7 tao na busayap. Dumaan na mga nasa 20 meters na lang. Naririnig namin yung bulungan nila. Kami nakadapa lang kami sa mga puno ng nyog. Nakadapa kami, kundi wala kaming ibang Papaganon mo yung kwan, yung terrain. ay ito yung posisyon namin. May daanan dito. Yung daanan na yun papuntang barangay yun eh. Dito kami naka all around security. Kasi yan naman yung talaga yung isupi ng pag andun ka sa SPSJ area is all around security. Nabi namin kay Sir Dakil, sir, andyan na yung kalaban pala, sir. Papalapit na, sir. Sige, si cover lang tayo, sabi ni Sir Dakil. Ayun, si Sir Parinya, sabi ko, sir, yung kalaban, sir, is nasa 25 meters, sir, o sa 30 meters. Sabi, sige, prepare lang tayo. Huwag muna tayong puputok hanggat hindi natin nakikita yung posisyon talaga nila. Ang pagkaalam ko talaga noon yung panahon na yun, yung Abu Sayyaf na yun, is kararating din nila. Kararating lang din nila yun. Pag-abot lang kami. Kararating din namin, sila din, kararating lang din nila. Parang pareha lang din kami ba na naglalakad tapos biglang nag-halt kasi nga hindi nga yung instinct ka ng ranger is malaman mo talaga kung may tao sa unahan o wala. Yung panahon ba yung sa isip mo na upang kakaiba to. Ngayon nakapisto na kami. Dumaan yung 7 Abu Sayyaf, harapan lang 7. Dumaan yung 7. Sabi ng isang team leader namin na si Sarinlan na putukan na namin to. Huwag muna, sabi ng company commander namin, ipalabas muna natin. Ilabas muna natin yung buong ano niya, yung kung hanggang saan yung lumabas. Ngayon hindi na talaga lumabas kasi yung tao din is may instinct din sila na alam din nila na may kaaway din sa paligid nila. Naunahan namin, pero sa tao nga, may kasabihan nga tayo na pag hindi mo pa oras, hindi talaga mangyari. Binagbagan yung 7 na yun na binagbagan yun. Bull yung fire na yun, tapos yung main body nila, binagbagan din namin. Pagkatapos na bumagbag nun, nag-90 kami. Lahat na firepower namin, ginamit na namin. Tapos nung nakaposisyon na yung team ko doon sa may puno, na siguro nasa mahigit 3 hours na firefight namin. Katagal talaga sir yung firefight namin. Padamihan ng bala. So fire nila, grabe din. Grabe yung firepower din nila kasi marami din yung bala nila. So nataka din ako kung saan galing yon, pero sabi ko may ano din sila talaga. Sabi ngayon na firepower na yun ng gabi ng putukan, nasira yung baril ko. Siguro kasi yung baril natin noon is panahon pa ni father ni Marcos, senior. Siyempre may kalumaan na nasira yung baril. Nagpaalam ako sa team leader ko at saka sa guide ko. Sabi ko, Sergeant, yung baril ko wala na talaga, hindi na magputok. Kasi yung bala parang nagdubul feed na siya. Tapos hindi na maglabas yung extract. Sabi ko, gagapang muna ako dun sa gitna, ayusin ko lang. Ngayon yung kabats ng classmate ko na silit agapay, gumapang ako dun, sabi niya, yung gunner si Tanyo. Sabi ni Tanyo, Jin,
gapangin mo nga yung classmate mo, parang hindi naman gumagalaw. Yung tinagawan pala ni Lit Agapay is ganito lang kalaki na lansunis. Lansunis. Nung nadali siya bandang mga 2 hours na yung firefight. Hindi na talaga kami makagalaw kasi may may tinatawag sila na pintakasi. Umikot-ikot na yung Abu Sayyaf. Ano yung pintakas? Yung magtutulong-tulungan sila kahit na hindi ka doon kasali sa grupo, kung malapit yung barangay mo doon yung mga tao doon, nagpipintakasi sila. I-reinforce nila. O i-reinforce sila. So, Yung kapwa nila Muslim din. So yung yung panahon na yun, napintakasi kami. Tawag kami ng tawag sa second company at saka sa batalyon. Sa awa ng Panginoon, nakarating din yung first battalion under pamumuno ni Lieutenant Colonel Bukyo. At saka doon na yung doon na yung dumami na kami doon nung panahon na yun, mga bandang alas 5 pahapon na. Tapos yung wounded namin si Sergeant Daguro. Si Sergeant Daguro is wounded yun, tinamaan sa hita. Tapos yung mga iba, yung mga minor wounded din namin, dala-dala namin. So nung ginapang na namin yung kasama namin na si Lit Agapay, dinala ko sa gitna, dinala namin. Pagpunta mo talaga, pag-abang mo. Sinigawan ko pa siya, dinaanan ko siya, Mati, kumusta ka dyan? Hindi ko nakita sa mga mata ko na gumagalaw siya, hindi na. Sabi ko, Mati, hindi talagang tama nito. Kasi simula nung oras na nag-firefight kami hanggang sa 1 hour o 2 hours na firefight namin, ganun pa rin kalakas yung firefight ng kalaban din. Ganun yung kalakas yung palitan ng putok din. So ang ginawa namin, ginapang na lang namin si Lit Agapay. Pagdating ko doon, paghila ko, wala na talaga. Sabi ko, tinamaan siya sa dibdib. Kasi sa sobrang dami din ng putok ng kalaban, hindi ko man sinasabi na tayo yung may nalugi, o hindi man nasabi na naduwag, kasi nakita ko rin yung trupa na yung buhay nila is inaalay talaga nila sa bayan, kasi yung tinataguan nila is maliliit lang, pero nagre-return fire pa rin, hindi pa rin umatras. Hold the line pa rin kami doon sa area na yon hanggang sa nagdilim na yung area na yon is hindi na kami yung nag-search nun. Kasi yung napilay-pilay na yung by team namin. Kasi may mga wounded na. Yung pinaka doon is si Lit Agapay. Yun yung pinaka nagbuwis ng buhay. Siya lang talaga. So in-exit namin si Lit Agapay. Humina yung putok doon na mga bandang 5:30 humina na yung putok. Nagsabi na rin kami sa batalyon commander na, sir, exit na namin yung Kia namin at saka Wia namin. Hindi na namin mabuo yung kinakailangan na team na pwedeng mag-assault. Kasi nagkapilay-pilay na talaga, may mga wounded na. Sabi ng batalyon commander namin na may second company man, sabi ng company commander namin, second company na yung magki-clearing dyan. So bumaba kami ng bandang alas 6. Umabot kami doon sa daanan, sa main road, mga alas 7 na. Kasi nga, nagdahan-dahan kami. Baka kasi andyan pa yung mga nagwatak-watak na kalaban. Nagsisure pa rin kami. Pa rin namin. Sinisecure pa rin namin yung daanan kahit na tingin namin na okay naman. Hindi pa rin magkumpiyansa. Andun pa rin yung ng ranger na hindi talaga nagkukumpiyansa. Pag alis namin doon sa area, kung ano yung ginawa namin na SOP nung pag-alis namin sa LDLC, ganun pa rin yung pag-exit namin. Kasi nga hindi kami nagkukumpiyansa sa makamadagdagan na naman. Sa awa ng Panginoon na narating namin yung daanan, na nakuha din yung Wii at saka yung Kia namin. Bumalik na naman kami, na-replacean din kami ng bala, bumalik kami doon sa area, saka nabalitaan na rin namin na
Yung second company is naka-recover ng baril. Yung na-recover doon is garan at saka yung ammunition na M60 link. Balik ka. Bloodstain meron pero yung body count hindi dinadala talaga, hinihila talaga nila. Alam ng tropa na ito ay dugo na to is patay na talaga to pero hinihila pa rin talaga ng kalaban. So, Ano ang pakiramdam na maka-engage ng isang grupo ng ato kasi grabe sa tampang yun? nung kasi unang encounter ko talaga yun, nung una talaga hindi ako makapaniwala na nangyari sa buhay ko yun kasi na-assign lang ako dati sa NP area na ang kalaban is nasa 20 o 10. Doon sa SPCG area doon sa Hulo, doon talaga naramdaman ko na nanginig ako, na parang hindi ako makapaniwala na ganito katagal yung firefight at saka naramdaman ko rin na ganito pala kasakit. Mamatay. Ano si Kuya? Anong pagkatao si ano siya sa'yo? Ano kayo? Para sa akin si Litagapay, mabait na tao yun. Palatawa, madaling kausapin, yung may pagkwentuhan, yung parang babanding-banding kayo. Ano siya sa'yo? Ilang isang katropa kayo din kasama classmate? Para sa akin, classmate ko man siya, inisip ko na rin na isa siyang kapatid. Parang kapatid ko na rin siya. Although buong trupa ko man dito sa third company is parang kapatid ko o kuya ko o magulang ko. Ganun yung turing ko sa kakumpanya ko. Kaya hinapdaan kayo mamatay sa mawalan. Mahirap talaga mawala ng trupa. Kasi pag wala na siya, maisip mo na itong tao na to, lagi mong kausap, kasama, o magbanding-banding kayo. Masakit talaga. Masakit din na bigla lang nawala. Kasama mo. Sa ganun lang na oras, inalay niya yung buhay niya para sa bayan. Nung nakita mo siya, alam mo classmate mo yun ikaw pa yung nagano sa kanya. On the spot talaga. On the spot talaga kasi dibdib talaga yung tama niya. Nanghinaan ka ng loob nung nakita mo na. Yung panahon na hindi ako nang hinaan ng loob. Medyo nasaktan ka. Nasaktan ako, pero hindi ako nang hinaan ng loob na parang susuko na sa serbisyo ko. Bakit? Ano yung motivation sa sarili mo? Sino iniisip mo? Sino yung inspirasyon mo sa mga ganong bagay? Kasi tayo magnanong na. Pagdating sa kasamahan kasi iba yung damdamin natin. Sa warrior ka. Pero pagkasamahan ng ano ka talaga. Hindi mo lang pinapakita. Pero sa dito mo, ano yun, kailangan mong labanan yun. Yung mga ganun, lalong-lalo na ongoing yung firefight. Tapos, pinilit mo pa rin siyang puntahan doon kahit pa ongoing yung firefight. So yung panahon na yun, hindi ko inisip yung pamilya ko. Yung parang trabaho lang. Inisip ko talaga yung kasamaan ko. Kung paano namin ma-survive yung ganong klaseng encounter na nangyari sa buhay namin. Talagang borderline talaga sila. Sila katapang. Narinig niyo yung mga sigaw nila. Matapang talaga din sila kasi tumatayo din sila eh. Sumisigaw. Sumisigaw sila. May mga sinisigaw nila na Allahu Akbar. Pero hindi namin na inisip na panghinaan kami ng loob. Nakita mo rin sa mga kasamaan mo na talagang kahit anong mangyari. Nakita ko sa kasama ko na nilingon ko yung mga kabats ko, yung mga kumpanya ko,
na nagpo-focus doon sila sa harapan kung saan yung firefight. Hindi ako nahinginaan ng loob kasi may tiwala ako sa kasama ko. Kung sa panahon na yun, kung ano man yung mangyari sa akin, alam ko na ang ranger ay hindi sila mangiiwan ng kasama. Kahit na ikaw ay babawian ka ng buhay. Kagaya nung ginawa namin kay Litagapay, hindi talaga namin iniwan. Kahit sa ganung panahon na lang din na wala na siya, kahit na patay na siya, hindi namin inisip na iiwan namin. Iuwi, kung kailangan iuwi namin sa pamilya, iuwi talaga ng ranger yan. Hindi talaga iiwan ng ranger yung kasama na matay man o mawundin man. Ano yung lesson doon? Natutunan mo doon? So, Sa buong pangyayari mo? so natutunan ko doon talaga yung SOP natin. Huwag talaga natin i-violate yun. Lagi nating ilagay sa isipan natin na kung ano yung itinuro sa iyo sa school, itinuro ng senior, kung magsabi na huwag magingay, huwag tayong maingay. Kung maglakad tayo na gamitin yung SOP, gamitin natin. Para din sa atin yung ginagawa ng company commander, yung mga senior, yung mga team leader, platoon sergeant, platoon leader, para din sa tauhan din nila yung ginagawa. Kaya yung ano ko doon is, sumunod lang tayo ng sumunod. Kumusta ka after ng pangyayari mo? O sa awa ng Panginoon, nung pagkatapos nun, hindi man din ako sabi na yung na-trauma, kundi ano lang talaga, yung lungkot lang kasi yung kasama mo, yung katabing barracks mo, wala na. Katabing barracks mo, wala na. Wala ng tao yung higaan niya. Pero at least kasama siya. Siya yung isa din sa nag-push ng buhay para sa mission niya. Siya yung kasama din siya doon sa